Kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito mga kaibigan ay i-update lamang ho natin. Yun pong atin pong tutorial ng dati na kung paano po mag-crimp ng UTP cable. So sa ngayon, meron ho tayong dati mga kaibigan, kasi syempre yung baguhan pa lamang ho tayo, ay akala ho natin meron pong color coding ho talaga, sa pag-splice, sa pag-crimp ng UTP cable. Hindi ko lang po rin alam kung bakit ganun po yung color coding na makikita natin sa YouTube browser, na mahahanap ho natin maibigan sa Google, yun pong mga diagram ng color coding ho ng UTP cable ho natin. Siguro meron ding purpose ba't ganun yung kanilang color coding. Pero habang tumatagal tayo sa trabahong ito, pwede din naman pala na may sarili ho tayong color coding, So, yung gagamitin natin, nakita ho ninyo sa screen ngayon, yan po yung atin pong ginagamit kasi mas komportable ho tayo dyan. Pero pwede din naman po na may sarili ho tayong color coding sa atin pong pag-splice, pag-crimp. Papakita ko lamang po sa inyo, yun pong mga kulay ng neto mga kaibigan. Ayan. So, yan yung ibig sabihin natin, So, pwede ho tayong gumawa ng sarili ho natin na color coding kung ano man yung mas komportable tayo na atin pong pagkasunod-sunod sa kulay ho nito mga kaibigan. So, pakita ko po sa inyo, yung pong pag-splice pala, yun po yung ating ginagawa. Ito, mas maganda ho talaga kapag ang gamitin niyo na pang crimp, ito pong crimping tools, is dapat yun pong pwede sa pass-through. Ibig sabihin, yun pong tumatagos. Ganito mga kaibigan, na RG45, tumatagos po siya. Ayan. So, para sa akin, ito yung mas recommended ko. Beginner pa lamang o magsisimula pa lamang sa trabahong ito, mas maganda ito kasi mas madali po siya. Yung tagusan po. Huwag po nyong bilhin yung hindi siya pwede sa tagusan na crimping tool. So, suggestion ko, ito yung bilhin ho ninyo. Tapos, yun namang plastic. Kasi meron pong plastic na maibigan. Actually, plastic po dito, pero dito po ay metal po siya. Eto. Mas maganda to siya. So, kung meron man pong gumagamit ng plastic, wala naman pong problema kasi yung gumagamit po niyan, kung expert na, wala pong problema. Kahit ako po maibigan, gumagamit po ako nun. Kahit nung hindi po tumatagos na RG45, ay gumagamit din po tayo. So, para sa akin, mas madali ho talaga kung ganito kasi mas mabilis nating matapos yung ating pong trabaho. Pass-through, nakamital po siya. Mas mahal po ito kaysa plastic. Okay, so ganito lamang po. Yung dito banda, yun yung gagamitin natin na panghiwa nung balat niya, nung blue. So, itansya lang natin, ipitin, tapos paikot natin. Tansyahin natin na yung balat yung natatamaan niya. Kasi minsan, pagbagahon ho tayo, pag nadiin ho natin, napuputol po lahat pati yung kanyang wire sa loob. Kaya tansyahin ho natin na balat lamang yung atin pong nadikitan. Pero habang tumatagal ay syempre maano na po natin yan, matansya na po natin yan. Normal lamang po sa baguhan pa lamang na mapuputol po yung mga wire dito mga ibigan. So ganito lamang po yung atin pong color coding. Orange yung akin pong una na kulay mga kaibigan. White, orange, tapos yung pangalawa ko ay yung white, green, at saka green. Nauuna po palagi yung yung kulay na puti mga kaibigan na nakahalo sa kulay na katabi niya. Ayan. White, orange, white, green, tapos green. Sunod ko naman na inilalagay kapag nag-cream po ako ay yung blue. Ayan, para mas madali po siyang magibigan, Ayan. Kasi pag sinusunod ko po yung nakikita natin sa browser na nasa-search natin, yung color coding niya, mas mahirap. Pero pag ganito, mas madali siya po siya. Ayan. So, orange, green, blue, brown. Yan naman po yung akin pong ginagawa. Tapos, putulin natin yung sa dito, banda. Okay lang na mataas yan kasi pass-through naman yung ating gagamitin. So, hawakin natin maigi. Tapos, yan.
papasok natin. Mas madali lang ho talaga itong ganito mga kaibigan. Ayan. Kahit idin mo siya, hindi siya talagang papasok dun sa dulo. So meron po siyang limitation kung saan lamang po madiin yung cable. Hindi katulad ng iba ay talagang papasok doon at napakahirap po na mag-crimp. So pag ganyan na, syempre check natin yung dulo kung tama ba yung kulay na tumagos dito. Pag okay na, so dito natin ilalagay. Ayan lamang po may bigan. Ayan. Tapos ipitin na natin hanggang maputol po ito may bigan ito. So make sure na maputol ho natin to. Ang problema lang sa crimping tools ko ngayon ay medyo siya. Hindi siya sa Bisaya pa is habol siya, no? Okay. Ayan. Naputol na siya. So sa next, sa dulo naman, dito mga kaibigan, siyempre kung anong kulay, ito yung harapan niya, ito yung nakatalikod. So, siyempre, yung kulay din niya, dapat ganito din. Same din dito sa atin pong dulo. Nakaganyan din po yan. Ganyan mga kaibigan. Same po na doon po yung kulay orange. Ito din po ay dito din po ang kulay orange. White orange, white green. Ayan. Dapat magkapareho sila para hindi po tayo magkakamali. So, again, crimp natin. So, ganyan lamang po mga kaibigan. Siyempre, kung nagsisimula pa lamang ho tayo, dahan-dahanin lamang ho natin. Kahit naman po expert mga kaibigan, matagal na sa trabahong ito ay nagkakamali din naman po. Minsan din po ay napuputol din po yung mga wire nito mga kaibigan. Okay, so yung una nating ginagawa, white orange or tapos orange, tapos pangalawa, itong white green. Tapos pangatlo, ito pong white blue at saka blue. Tapos white brown at saka brown. So ayan na po may bigan. Putulin ko lamang sa dulo para mas mabilis mapasok yung mga wire doon sa RG45 natin. So ganyan naman po. Idiin lang natin. Tapos ginagawa ko din, pinuputol ko sa dulo para hindi siya madali mapasok dito sa kabila. Tapos ipitin lang natin. Okay, so ayan. Kung hindi man siya talagang naputol, lang natin, ganitohin lang natin yan. So good na po yan mga kaibigan. So kung titingnan ho ninyo, ayan, kung makikita ho natin, magkapareho sila. So i-test natin mga kaibigan kung tama po ba yung atin pong, dapat meron ho tayong tester. Pinaka-importante sa lahat, meron po tayo ganito mga kaibigan. Kahit master ho tayo, expert ho tayo, dapat meron ho talagang ganito. Kasi mahirap na kapag back job yung trabaho natin mga kaibigan. Makikita ho ninyo, yan. Okay. Napakadali lamang basahin mga kaibigan na yan. 2, yung kulay niya ay magkasabay sila sa numero na inalagay ho natin dito. So ibig sabihin, tama po yung atin pong pag-crimp ng ating pong UTP cable. Ayan. So, nakita ho nyo, isahan lamang po, hindi po tayo nagkamali sa ating pong pag-crimp sapagkat, yun nga, napakaganda ho ng RG45 na ito, na metal siya, pass-through, napakadali po maibigan. Ayan, hindi po yan basta-basta mahihila po. Ayan. So, ganun lamang po maibigan yung ating pong pag-crimp ng RG45. Ang importante, meron tayong tester, meron tayong crimping tools, meron tayong RG45. So, yan naman po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat and God bless us all.